Jelly, kumusta na yung mission ni Andrea? Ayan, alamin na natin mismo kay Andrea sa Batangas pa. Andrea! Magandang araw mga kapuso. Ngayong linggo, dayuhin natin ang Bawan, Batangas. Ang ating pakay, kilalanin ng mga batang sa kabila ng kanilang kapansanan ay patuloy pa rin pong nangangarap ng isang magandang bukas. Ang Batangas ay ang second richest province in the Philippines. Popular na tourist destination dahil na rin sa magagandang beaches. At proud sa kanilang 96% literacy rate. Sa kabila nito, may ilang na pag-iiwanan sa kanila, ang mga kabataang visually impaired. Sa Pilipinas, milyon-milyon nating mga kababayan ang visually impaired o may problema sa paningin. Pinakamarami sa kanila, nasa mahigit 1 milyon, ay yung may mga katarata. Ang iba naman ay glaucoma at yung mga nagkakomplikasyon dahil sa diabetes. Kaya isa sa mga health concerns sa ating bansa ang visual impairment. Kadalasan, hindi sila nakakapag-aral dahil sa kakulangan ng eskwelahan at mga kagamitan na tutugon sa kanilang special needs. Hi, Mami Lota. Ako po si Andrea. Pwede ko po ba tanungin kung pang ilang anak niyo po si Baste? Siya yung first. Ilang taon po siya nung nalaman ninyo na meron siyang cancer? Si Baste ay 2 years old when we first found out na may cancer siya. Rare po tong cancer na nakuha po niya, Rare no? po siya. Actually, mga bata talaga ang tinatamaan lang ng cancer na yun. Ano po yung mga signs, Mami, na papunta sa inyo sa doktor, sa ospital, para tanungin kung meron bang condition yung anak ninyo? Yung mga friends namin napapansin, parang lazy eye siya. So, kami right then and there, after the holidays, kina-check agad namin on the first check-up. Direct na sinabi sa amin ng doktor na both his eyes needs to be removed kasi full of tumors na. Wala nang nakikita si Baste. But as parents, hindi kami naniniwala. The doctor advised us na medyo urgent yung situation. Kailangan na i-remove yung isang eye immediately. Nag-okay naman kasi yung tumor, mawawala, babalik, mawawala, babalik. We have to make a decision to remove also the other eye. Mami, ano po yung mga fears ninyo para kay Baste? Paano siya lalaki in the society? Paano siya magpa-function? Lalo na pag dumating yung time na wala na kami. Tao. So, yun yung mga fears namin. Ano po yung mga ginagawa nyo ngayon na hindi nyo ginagawa before para mas matulungan si Baste? Our friend referred us here sa center. Nakita namin yung development niya na, kaya pala to ng anak ko, hindi namin alam. Actually, kami nga, hindi namin inisip na pwede pala makapag-aral si Baste. Grade 1 na po siya ngayon, no? Mag-grade 1 na siya, teacher. Hindi kami makapaniwala. Parang sobrang saya namin. Talaga ba? Kasi milestone for him. Kasi nga, we were not really expecting anything. Sa Deaf and Blind Foundation of the Philippines, maraming salamat po for your advocacy to help children with special abilities. Ang message po namin is sana mag-expand pa kayo ng marami para maraming matulungan pa sa mga program na ginagawa.